Bago pa man umusbong ang mga kaharian ng Katagalugan at bago pa man isinulat ang pangalan ng Pilipinas sa mga lumang mapa, may mas sinaunang kasaysayan na inukit hindi sa papel, kundi sa lupa, bato at buto. Sa panahong ang ating mga isla ay hindi pa ganap na magkakahiwalay at ang mga kagubatan ay pinamumugaran ng mga dambuhalang hayop at di pa kilalang nilalang, nagsimula ang tunay na kwento ng ating lahi. Isang kwento ng apoy, ng baha, ng pangangaso at ng pag-iral sa ilalim ng anino ng Pleistoceno. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 7 mahiwagang kwento mula sa pinakasinaunang yugto ng ating kasaysayan, mga kwentong hindi karaniwang itinuturo sa paaralan. Isang uri ng tao na nauna pa sa taong tabon. Isang elepante na pinatay ng mga unang Pilipino. Ang unang apoy na sumindi sa pusod ng kuweba. Hanggang sa mga dambuhalang baha na muntik nang maglunod sa ating lahi. Lahat ng ito ay hango sa mga tunay na arkeolohikal at paleontologikal na natuklasan. Ngunit ang tanong, gaano pa karami ang hindi pa natin natutuklasan? Handa ka na bang sumilip sa madilim at mahiwagang yugto ng ating pinagmulan? At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button? Dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator. At mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Ang pangangaso ng taong Callao. Noong humigit kumulang 67,000 taon na ang nakalipas, sa malamig at mabangis na kagubatan ng sinaunang Luzon, namumuhay ang isang nilalang na matagal nang kinalimutan ng kasaysayan, ang taong Callao. Hindi pa uso ang mga nayon, wika o sibilisasyon. Ngunit sa kuweba ng Peña Blanca, Cagayan, sa isang mataas na bangin, umiiral ang isang pamumuhay na puno ng pakikipaglaban para sa kaligtasan. Isang gabi, dumating ang lamig ng amihan. Tumambad ang isang makalumang figura. Maliit ang tangkad, halos 1 metro lamang. Ngunit matalas ang paningin, matibay ang katawan, at sanay sa paggalaw sa dilim. Siya si Ulu, isang batang mangangaso mula sa lahi ng taong Callao. Bitbit ang kanyang patalim na yari sa matalas na batong pinanday. Lumusong si Ulu sa kagubatan. Tahimik ang paligid maliban sa kaluskos ng mga hayop, baboy damo, pusa at butikisawa. Ngunit hindi karne lamang ang kanyang hanap. May alam si Ulu, mga palatandaan sa lupa, bali sa sanga at bahid ng dugo, senyales ng isang sugatang hayop na matagal nang sinusundan ng kanilang tribo. Sa isang bangin, nakita niya ang bakas. Maingat siyang sumunod, iniiwasan ang tunog ng kanyang mga yabag. At doon niya nakita ang isang dwarf deer, isang hayop na ngayon ay wala na. Ngunit noon ay bahagi ng kanilang pagkain at kultura. Sa isang iglap, inihagis ni Ulu ang kanyang sibat. Tumama ito sa tagiliran ng hayop, isang matagumpay na huli. Habang bitbit ni Ulu ang kanyang huli pabalik sa kuweba, hindi niya alam na balang araw, sa parehong kuweba, may mga modernong tao na maghuhukay at matutuklasan ang kanyang labi, isang maliit na buto ng paa na magpapatunay sa kanyang pag-iral. At ang buong mundo ay mabibigla. May ibang uri pala ng sinaunang tao sa Pilipinas na mas matanda pa sa taong Tabon. Siya ang Homo luzonensis, ang mahiwagang taong Callao. Ang paglalakbay ng Elepas. Mahigit 700,000 taon na ang nakararaan. Sa isang panahong ang Pilipinas ay hindi pa tuluyang napaliligiran ng dagat. Nagsimula ang isang di malilimutang paglalakbay, ang pagdating ng Elepas, ang sinaunang elepante ng Asya.
Mula sa malalawak na kapatagan ng mainland Asia, isang kawan ng mga elepas na madikos, malalaki, mabalahibo, at may mahahabang pangil, ang tumawid sa tuyong lupa na ngayon ay bahagi ng Palawan at Luzon. Dahil sa pagbaba ng lebel ng dagat sa gitna ng Pleistoceno, nalantad ang mga tulay lupa at ang mga dambuhalang hayop ay nagsimulang tumahak sa bagong lupain, isang lupang ligaw at misteryoso. Isa sa kanila si Aru, isang batang elepas na hindi pa sanay sa matatarik na bangin at siksik na gubat ng sinaunang Luzon. Habang naglalakbay ang kanilang kawan, dinaanan nila ang mga bulubundukin ng Sierra Madre at mga ilog na wala pang pangalan. Sa bawat hakbang, sinusundan sila ng panganib, mga sabertooth na gutom, malalaking buwaya at ang unti-unting pagbabago ng klima. Isang araw, sa may kapatagan ng Kalinga, habang nagpapahinga ang kawan, isang trahedya ang naganap. Si Aru, na ngayon mas malaki at mas matapang, ay tinambangan ng grupo ng sinaunang tao. Gamit ang dalim ng mga batong kasangkapan, nilusob nila ang dambuhala. Matapos ang matinding labanan, bumagsak si Aru. Ngunit hindi na sayang ang kanyang buhay. Ginamit ang kanyang karne, buto, at pangil bahagi ng kanilang kultura at pananatiling buhay. Libo-libong taon ang lumipas. Noong 2018, sa parehong lugar sa Kalinga, natuklasan ng mga siyentipiko ang mga buto ni Aru may marka ng hiwa, palatandaan ng sinaunang pagkatay at katibayan ng unang pangangaso ng tao sa Pilipinas. Ang kwento ni Aru ng elepas ay patunay. Kahit ang mga dambuhala ay may bahagi sa kasaysayan ng ating lahi, isang bakas ng buhay sa panahong halos nakalimutan na ng mundo. Yungib ng Tabon, lihim ng mga ninuno. Sa baybayin ng Lipuon Point, sa Quezon, Palawan, may isang sinaunang yungib na tila karaniwang kuweba lang sa mata ng modernong tao. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ito ang taguan ng isa sa pinakamalalalim na lihim ng ating pinagmulan, ang Yungib ng Tabon. Mahigit 50,000 taon na ang nakararaan sa kainitan ng panahon ng Pleistoceno, namumuhay sa loob ng Yungib ang isang tribo ng mga sinaunang Pilipino. Isa sa kanila si Dayang, isang matandang babae na tagapangalaga ng apoy, kwento at kaalaman ng kanilang lahi. Gamit ang mga kagamitang yari sa batong pinakinis at hinasa, tinuruan niya ang mga bata kung paanong magpana, magtanim at makipag-ugnayan sa kalikasan. Ang kanilang pagkain ay mga huli sa kagubatan at lamang dagat mula sa karatig baybayin. Ang kuweba ay hindi lamang tahanan. Ito'y banal na lugar. Dito sila nagdarasal sa mga espiritu, naglilibing ng mga mahal sa buhay, at itinatala sa mga pader ang mga simbolo ng kanilang paniniwala. Ngunit isang araw, dumating ang malakas na lindol. Nayanig ang Yungib at maraming bahagi nito ay gumuho. Isa sa mga unang inilibing doon si Dayang, kasama ang kanyang mga kagamitang bato at uling. Inukit ng panahon ang kanyang katahimikan. Libo-libong taon ang lumipas hanggang noong 1962, natuklasan ng mga arkeologo ang kanyang labi, ang tinatawag ngayong Tabonman. Isa itong fragmento ng bungo na pinaniniwala ang may edad na hanggang 47,000 taon at nagsilbing pinakamalaking ebidensya ng sinaunang tao sa Pilipinas. Ngunit ayon sa ilan, hindi lang buto ang naiwan sa kuweba, kundi ang espiritu ng mga ninuno na tahimik na nagmamasid at naghihintay na muli silang pakinggan.
Ang yunggib ng Tabon ay hindi lang butas sa bato, ito ay bintana sa ating pinagmulan at pintuan sa mga lihim ng lahing Pilipino. Ang unang apoy sa pugad ng kuweba. Noong panahon ng Pleistoceno, sa pusod ng isla ng Luzon, habang nilalamon ng dilim ang kagubatan at ang lamig ay tumatagos sa balat, may isang kawan ng sinaunang tao na naghahanap ng masisilungan. Sa gitna ng mga batuhan ng Rizal, Kalinga, natagpuan nila ang isang kuweba malamig, madilim, at tila walang buhay. Ngunit sa loob ng katahimikan nito, may isisilang na himala na babago sa kasaysayan ng lahi. Ang mga unang tao sa Pilipinas, gaya ng Homo luzonensis, ay bihasa sa kalikasan. Ngunit may isang bagay na hindi pa nila lubos na napapaamo, ang apoy. Isa sa kanila si Muta, isang batang tagamasid, tahimik ngunit mapanlikha. Isang gabi, habang pinapandaya ang matutulis na batong sibat, napansin ni Muta ang pagkiskis ng dalawang bato na nagbubunga ng munting apoy, isang tipak ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa patuloy na pagsubok, kasama ng pagkatok ng matutulis na flint at tuyong damo, unti-unting lumiyab ang unang apoy sa loob ng kuweba. Sa unang pagkakataon, uminit ang malamig na silid. Napasigaw sa tuwa ang tribo. Hindi na sila takot sa gabi. Ang apoy ay nagsilbing ilaw, init, pananggalang sa mababangis na hayop at paraan para lutuin ang kanilang pagkain. Libo-libong taon ang lumipas. Sa mga paghuhukay sa mga kuweba sa Cagayan Valley at Tabon Cave sa Palawan, natagpuan ng mga arkeologo ang mga abo, sunog na buto, at uling mga bakas ng sinaunang paggamit ng apoy sa Pilipinas. Ang unang liyab ay hindi lang apoy, ito'y simbolo ng pag-usbong ng kaalaman, ng pag-angat mula sa kadiliman at ng pag-usbong ng pagkatao ng ating mga ninuno. Ang pugad ng kuweba, na minsang malamig at tahimik, ay naging duyan ng unang sibilisasyon sa ating mga lupaing sinauna. Ang malalakas na baha ng agos ng panahon. Noong panahon ng Pleistoceno, ang Pilipinas ay lupang patuloy na hinuhubog ng kalikasan, bulkan, lindol, at higit sa lahat, ang baha. Sa panahong ito, paulit-ulit na nagbabago ang klima. May mga panahong sobrang lamig at tuyot, at may mga panahong sobrang init at basang-basa. Isa sa mga pinakamapangwasak na puwersa ay ang pagdating ng malalakas na baha mula sa pagkatunaw ng mga yelo sa malalayong lupain. Sa isang lambak sa Luzon, may naninirahang tribo ng mga sinaunang tao. Isa sa kanila si Tala, isang batang babae na sanay sa ilog, nangunguha ng kabibe, nangingisda, at naglalaro sa gilid ng tubig. Ngunit isang araw, napansin ni Tala ang kakaibang agos ng hangin at ang pagtaas ng tubig kahit hindi umuulan. Sa loob lamang ng isang araw, ang ilog ay naging dagat. Dumating ang malawakang pagbaha, dala ng pagtaas ng antas ng tubig dagat dulot ng pagkatunaw ng mga yelo sa hilaga. Tinangay ng agos ang kanilang tirahan, ang mga hayop sa kagubatan, at pati ang mga alaala ng kanilang pamumuhay. Sa kaligtasan ng matataas na kuweba, natanaw ni Tala ang unti-unting paglubog ng kanilang daigdig. Ilang henerasyon ang lumipas, ang kanilang tribo ay natutong umangkop. Lumipat sila sa mas matataas na lugar, gumawa ng mga simpleng bangka, at naging mapagmasid sa galaw ng kalikasan. Sa mga kuweba ng Palawan, Cagayan, at Sulu, natagpuan ng mga arkeologo ang mga patunay ng kanilang pag-survive, mga batong kasangkapan, labi ng hayop, at mga sedimentong patunay ng pagbaha. Ang mga baha ng panahon ay hindi lamang kalamidad. Ito rin ay pagsubok
na humubog sa talino, tapang at pagkakaisa ng ating mga ninuno. At kahit ang tubig ay lumipas, ang kanilang bakas ay nanatili inukit sa lupa, iniukit sa kasaysayan. Mga stegodon ng Cagayan. Noong panahon ng Pleistoceno, habang ang karamihan ng mundo ay balot ng yelo, ang Cagayan Valley sa Hilagang Luzon ay isang luntiang paraiso, puno ng mga punong matataas, maiilap na hayop at mga dambuhalang nilalang na ngayoy wala na. Ang mga stegodon. Hindi sila ordinaryong elepante. Ang Stegodon luzonensis ay mas malaki, mas mabalahibo, at may mas mahahabang pangil. Isa sa kanila si Duma, isang matandang stegodon na lider ng kanyang kawan. Sa ilalim ng liwanag ng araw, marahang gumagalaw si Duma kasama ang mga bata, dumadaan sa ilog Cagayan upang uminom at gumagala sa mga kapatagan upang kumain ng damo at dahon. Tahimik ang kanilang buhay hanggang sa dumating ang pagbabago. Nagbago ang klima, kumunot ang langit, nagsimulang matuyo ang mga ilog at kumapal ang kagubatan. Ang pagkain ay unti-unting nawala. Nagsimula na ring lumitaw ang mga unang mga ngaso, mga sinaunang tao na gumagamit ng sibat, patalim at apoy. Isa-isa, nabawasan ang bilang ng mga stegodon. Si Duma, na ngayoy mahina na, ay iniwan ng kanyang kawan. Sa huling gabi ng kanyang buhay, siya'y bumagsak sa gilid ng ilog, napapaligiran ng katahimikan. Di kalaunan, ang kanyang labi ay tinakpan ng putik, buhangin at agos ng panahon. Libo-libong taon ang lumipas. Noong ika-20 siglo, nadiskubre ng mga arkeologo sa Callao at Awidon Mesa ang kanyang labi, mga buto ng stegodon, katabi ng kagamitang bato ng tao. Patunay ito na sabay na namuhay ang tao at dambuhalang hayop sa Pilipinas. Ang mga stegodon ng Cagayan ay hindi katang-isip. Sila'y bahagi ng isang panahong nilamon na ng kalikasan, ngunit muli nating natuklasan sa ilalim ng lupa, sa puso ng kasaysayan. Ang pag-usbong ng mga sinaunang isla. Noong malayong nakaraan, sa panahon ng Pleistoceno, ang ating arkipelago ay isang mundong pabago-bago, lumulubog, lumilitaw, at binabago ng lakas ng kalikasan. Ang Pilipinas noon ay hindi patulad ng ating alam ngayon. Wala pang malinaw na mga hangganan ng mga isla at maraming bahagi ng lupa ang nakadugtong sa isa't isa. Sa gitna ng karagatan, may mga lugar na unti-unting lumilitaw, hindi mula sa itaas, kundi mula sa ilalim ng dagat. Isa sa mga ito ang lupain ng Luzon, na unti-unting umaangat dulot ng galaw ng tectonic plates at pagputok ng mga sinaunang bulkan. Kasunod nito, sumulpot ang mga bahagi ng Palawan, Mindoro at Visayas. Pinag-uugpong ng mga tinatawag ngayong land bridges na nalantad tuwing bababa ang antas ng dagat dahil sa malawakang pagyeyelo ng yelo sa mundo. Sa mga unang lupang ito, nagsimulang mamuhay ang mga hayop, mga stegodon, rhinoceros philippinensis, at mga sinaunang hayop na hindi na natin makikita ngayon. Kasabay nila, tahimik na nananahan ang mga unang tao marunong nang gumamit ng kagamitang bato, naglalakbay sa pamamagitan ng lupa at dagat, at unti-unting lumilipat mula sa isang isla tungo sa isa pa. Mula sa kuweba ng Callao hanggang sa kuweba ng Tabon, natuklasan ng mga arkeologo ang mga ebidensyang ito labi ng sinaunang tao, abo ng apoy at kasangkapang yari sa bato.
Lahat ng ito'y patunay sa pag-usbong ng ating mga isla, hindi lamang bilang pisikal na lupain, kundi bilang duyan ng ating sinaunang lahi. Ang pag-usbong ng mga sinaunang isla ay kwento ng paglikha, ng paglalakbay, at ng pakikibaka para mabuhay. At sa bawat tipak ng lupa na lumitaw, kasabay nitong sumibol ang pag-asa ng isang lahing tatawaging Pilipino. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi nagsimula sa mga Kastila, sa Katipunan, o sa mga bayani ng himagsikan. Ito ay nagsimula sa mga yabag ng sinaunang nilalang sa putik ng kagubatan, sa unang liyab ng apoy sa kuweba, at sa mga bakas na iniwan ng mga hayop at taong matagal nang naglaho. Ang ating pinagmulan ay mas malalim, mas misteryoso, at mas dakila kaysa sa ating inaakala. Sa bawat patak ng lupa na nahukay, at sa bawat buto na natagpuan, muling nabubuo ang larawan ng ating lahi, matalino, matatag, at may koneksyon sa kalikasan. Ito ang ating tunay na ugat. Ito ang simula ng kwento nating lahat. Kung ang ating mga ninuno ay nakaligtas sa matitinding baha, gutom, at panganib ng kalikasan, anong aral ang pwede nating matutunan mula sa kanila? Na kahit gaano pa kalaki ang unos o dilim sa ating panahon, taglay na natin ang lakas ng mga nauna sa atin, ang tapang ni Ulu, ang talino ni Muta, at ang tibay ni Tala. Hindi natin kailangang hanapin sa labas ang sagot, dahil nasa dugo natin ang kasaysayan ng pagbangon, pakikibaka, at pag-asa. Kung na-inspire ka sa mga kwentong ito at nais mo pang masilip ang mga lihim, misteryo at hiwaga ng ating lahi at kasaysayan, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para wala kang ma-miss na kwento. Ito ang kwento ng hiwaga kung saan ang kasaysayan ay hindi lamang itinuturo, kundi isinasalaysay. Magkita tayo muli sa susunod na kabanata ng ating nakalimutang nakaraan. Mag-isip, magtanong at tuklasin